Purihin po ang Diyos na buhay. Tunay na ang Diyos ay matapat. Sa umagang ito po ating patuloy na pagbubulay-bulayan kasama ng ating mga kamanggagawa sa iba't pang panig po ng Pilipinas at ang mga kapatiran din sa Maynila at ganoon din po sa iba't ibang bahagi ng ating rehiyon. Ang pamagat po ng aralin natin ngayon, pagpapatuloy sa ikatlong pagkakataon, mga mapangahas na anghel. Ang Biblia po ay nagpapatuloy sa pagsasabing ang Diyos ang lumikha ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Ang mga anghel, ano nga ba sila? At ano ang kanilang kalikasan? Nung nakaraang mga 2 araw po ng ating pagsasama, nais ko pong bigyan natin ng kaunting balik-tanaw ang hindi naman po natin makaligtaan at maunawaan natin lalo na ang mga bago nating kasama sa pag-aaral ng serye pong ito. So bilang baliktanaw, sinagot natin ano nga ba ang mga anghel? Ang mga anghel po ay nilalang ng Diyos. Ang mga anghel ay tagapaglingkod ng Diyos. Ang mga anghel ay tumutulong sa mga lingkod ng Diyos o sa magiging mananampalataya. Ang mga anghel ay mensahero po ng Diyos. Ang mga anghel ay may kapangyarihan. Ang mga anghel ay may personalidad. Pangalawang bahagi po, ang mga anghel ay may pagnanais. Ang mga anghel ay may kakayahang pumili. Ang mga anghel ay may talino. Ang ilan sa mga anghel ay pinili na magrebelde sa Diyos. Bagamat nagrebelde, ang ilan sa mga anghel na ito, sila'y nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Kahapon naman po, ating napagsalusaluhan ang kalagayan ng mga anghel na ito. Wala po silang kapintasan sa unang panahon ng kanilang pagkakalikha ng Diyos. Puspos po sila ng kaalaman at kagandahan. Napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Ibig sabihin, napakaganda po talaga ng pagkakalikha ng Diyos sa kanila. Inihanda sa kanyang kapanganakan o paglalang sa mga anghel na ito, sila po, pangunahin, ay bantay sa banal na lungsod o banal na bundok o langit. At sabi pa po ay lumalakad sa maningning na daanan. Hango po yan sa pag-aaral natin sa Ezekiel chapter 28. At sa araw na ito, ipagpapatuloy po natin, ano ang kinahinatnan ng anghel na ito? Nakita po natin yung mga nagrebelde sa ating mahal na Diyos, ano ang kinahinatnan nila? Anong nangyari sa kanila? Naisipan niyang mamuhay sa kasamaan. Ang anghel na ito, na nanguna sa pagre-rebelde, ay namuhay sa kasamaan. Naging mayabang dahil sa kagandahan niya. Ang karunungan ay ginamit sa masama. Ang anghel po na ito nang umunlad natutong sumuway at namuhay sa kasalanan o paglabag. Laganap ang pandaraya, pinalayas o pinaalis sa banal na bundok ni Yahweh. Ang pagbagsak niya ay babala sa mga hari sa lupa at kakilakilagot na wakas at kaparusahan ang naghintay o naghihintay sa mga anghel na ito. Pagpatuloy na po natin. Ang tanong natin sa araw na ito, ano ang hinangad na gawin ng anghel na ito na nauwi sa kanyang pagbagsak? Pangalawang katanungan, saan nagmula ang hangaring ito? Kung sila ay perpekto, banal, nung sila ay nilikha, pinakamagandang lilikha ng Diyos, may kapangyarihan, saan nagmula ang hangaring ito at nauwi sa kanilang pagbagsak? Muli po sa araw na ito, ating susulyapan sa ikatlong pagkakataon ang mga makapangyarihang nilalang ng Diyos. Ang mga nilalang na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Muli, nais ko pong buksan natin ang ating isipan dahil maaaring basagin ito ang mga maling konsepto ukol sa mga tradisyon nating paniniwala o nakaugalian. So, nakita natin sa mga nakarang araw ang orihinal na kalagayan ni Lucifer. Nais ko pong magbigay paalam sa ating lahat. May malaking debate sa Akademya po ng Teolohiya
Kung ang dalawang talata sa Lumang Tipan na ating pong inaral kahapon, ang Ezekiel 28 verses 11 to 19, at ang ngayong araw na ito sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 15, kung ito nga ba ay lehitimong nagpapahiwatig lamang o tuwirang tinutukoy si Satanas. Kung ating ikukumpara ang mga talatang nabanggit po natin sa itaas, ay lehitimong ukol lamang sa isang tao at hari sa Tiro, doon po sa Ezekiel. Ngunit tila, nakikita natin, tila higit ito para sa paglalarawan na binanggit ni Propeta Ezekiel, maging ni Propeta Isaias. So higit pa po rito sa kasaysayan ang kanilang binabanggit. Katulad din po ito ng mga ibang pahayag sa awit ni Haring David. Binabanggit niya ang kanyang karanasan nang siya'y nasa bingit ng kamatayan. Sang-ayon po sa Psalm chapter 16 verse 10, sabi po ni Haring David, sapagkat hindi niyo pababayaan na ang aking kaluluwa ay mapunta sa lugar ng mga patay. Hindi niyo hahayaang mabulok sa libingan ang matapat niyong lingkod. Ito po sa talata ng awit o Psalm 16 verse 10 ay tuwirang karanasan ni David. Ngunit ang mayorya ng Kristiyano o biblical scholars, ang bahaging ito ay tinutukoy rin ang propesiya na ang Mesyas ay mabubuhay na magpuli. Bagamat di maikakaila na mayroon ding mga scholars na tinatanggi ito. Sa ating pagtingin, doble ang nilalaan ng talatang ating pag-aaralan, ang Ezekiel at ang Isaias, ng paglalapat o pinatutungkulan nito. Ang palalong hari ng Tiro, pangalawa, ito'y pahayag ng propeta ukol sa pinagmulan at anyo ng anghel na si Satanas o tinawag na sa ibang scholars ng biblical na si Lucifer. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, binibigyan tayo ng ilang detalye sa pinagmulan o paglalang ng Diyos kay Lucifer. At ang pagbagsak din ito, bunga ng kanyang kapalaluan o kayabangan. Bilang isa sa pinakamagandang nilikhang anghel ng Diyos, hindi lamang isang nilalang, ngunit nilikha na perpekto. Sabi po sa Isaiah chapter 14 verse 12 at ating pong babasahin, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit, ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakyat ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Muli po, nais nating bigyang diin. Ang pag-aaral na ito ay sadya pong napaka-inam na tignan na hindi lamang ito may historical basis dahil po sa isang hari at ito naman na isang sa Babylonia, ngunit nais din po nating tignan na sa pamamagitan ng mga talatang ito tulad ng pag-aaral natin kahapon, binibigyan tayo ng ilang detalye sa pinagmulan, paglalang ng kay Lucifer at ang kanyang kinabagsakan. Sa araw na ito, pagbubulayan po natin itong Isaiah, malaki rin po ang diskusyon o talakayan sa Isaiah chapter 14 verses 12 to 21. Kung ito po ay patungkol talaga sa pagbagsak ni Satanas o ito isa lamang sa mga Babyloniang hari o Assyriang hari. Sa kasaysayan, ang mga talatang ito ay tumutugon sa pangyayari sa hari ng Babylonia o mga hari ng Assyria. Katulad pa rin ng mga hari na palalo at pinaghaharian ng pride sa kanilang puso, ang hangarin na maging Diyos tulad ng sa Genesis chapter 3 verse 5, tulad po kahapon, naniniwala akong doble ang ating paglalapat sa mga talata sa Isaiah 14. Isang hari sa kasaysayan at kaganapan ng malaking digmaang espiritual sa kalangitan. Ang kasalanan ay hindi lamang po nakaapekto sa mga angheles sa langit, naapektuhan ng kasalanan maging ang tao sa ibabaw ng lupa. Sa Biblia, ang Babylonia ay tumutukoy sa isang kaharian o pamahalaang walang takot at walang pagkilala sa Diyos.
Kaya nga po, kung ipagpapatuloy natin babasahin sa verse 15 ang Isaiah chapter 14, pero ano ang nangyari sa iyo? Wika ni Isaiah. Dinala ka sa lugar ng mga patay o Sheol, sa pinakamalalim na hukay. Tititigan kang mabuti ng mga patay at sasabihin nila, hindi ba't ito ang taong kinatatakutan ng mga tao sa mundo? At ang yumanig ng mga kaharian? Hindi ba't siya ang nagwasak ng mga lungsod? Ginawang parang ilang ang buong mundo at hindi nagpalaya sa kanyang mga bihag. Sabi pa po ng salita ng Diyos, makikita natin ano ang kinahinatnan ng kapalaluan ng anghel na ito. Ano po bang kanyang kinahinatnan? Tingnan natin. Una, nahulog, pinalayas sa langit. Yan po ang kanyang pinasakutan. Ibinagsak sa lupa. Pangatlo, naghahangad na maging Diyos. Yan po ang hangad ng kanyang puso. At nanindigan sa palalong ako. At panghuli, dinala sa lugar ng mga patay. Dinala sa pinakamalalim na hukay. Ganap ang kahihiyang sinapit. Kaya po, sa tanong na, ano ang kinahinatnan? Ang kapanluluan ng anghel na ito. Marami pa pong tanong. Pangalawa, saan nagmula ang hangarin na ito? Sa simula, ang anghel na nilikhang ito ay walang kasalanan, isang perpektong nilikha, ngunit klaro din na ang mga anghel na ito ay may kakayahang pumili, nakadarama, matalino, ganap ang personalidad. Sang-ayon din sa ating pagkilala sa tao. Sabi nga po sa wikang Ingles, a person has a mind, a will, and an emotion. Klaro at kitang-kita ang mga ito sa mga anghel na likha ng Diyos, tulad ng tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Mayroong will, kalooban, mayroong mind, may isip, may emotion o emosyon. Ang isang theologian sa Bible o Bible translator na si Jerome na nagsalin po ng Latin Vulgate o ng Latin at ngayon ay tinatawag na Vulgate ay isinalin ang verse 12 bilang Lucifer. Marahil sa Lucas chapter 10 verse 8, hinugot din o sinipin ng Panginoong Jesus ang kanyang binanggit sa Lucas 10:18 sa Isaiah chapter 14 verse 12. Sinabi po ni Jesus sa kanila sa Luke 10:18, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Ang teksto po ng Lucas chapter 10 verse 16 to 20. Sinabi ni Jesus, pakimute po ang inyong mga mic. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga sinugo niya, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ito po ay ang kapanahunan na isinugo ni Jesus ang 72 para ipangaral ang mabuting balita ng Panginoong Diyos. Masayang bumalik po ang mga tagasunod na 72 ni Jesus. Sinabi niya sa kanya, Panginoon, kahit pong masasamang espiritu ay sumusunod sa amin kapag inutusan namin sila sa pangalan mo. Verse 18, sinabi ni Jesus sa Luke chapter 10, nakita kong nahulog si Satanas mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway natin si Satanas, at walang anumang makapipinsala sa inyo. Ganun pa man ang wika ng mahal na Panginoon. Huwag kayong matuwa dahil napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi matuwa kayo dahil nakasulat sa langit ang pangalan ninyo. Kay buti po ng Panginoong Diyos. Pagpatuloy po natin ang mga mahalagang bagay na yan sa ating aralin. Marahil, ang tanong na saan galing ang kasalanan, ito po ay napakahalagang talakayin natin bago po maputol ang seri na ito at babalik po tayo sa Lunes. Marahil ang tanong ng marami, saan ba talaga galing ang kasalanan? Ang sagot, makasariling hangarin. Sa iba sa English, tinatawag yung mga messianic tendencies. Mga katagang, kung hindi pa ako dumating, yan, mananatili kayong walang kaayusan. Kung hindi dahil sa akin,
Ako lang ang maalam. Ako lang ang marunong. Ako. Sa English nga, ang sabi, I, me, myself. Ang mundong ating ginagalawan ay sinisira ng kasalanan. Lahat ng bahagi ng mundo na ating ginagalawan at nakikita ay sinisira ng kasalanan. Ngunit ang pagkakasalang nagagawa ng tao natin ay hindi maaari at hindi marapat na isisi sa Diyos at kay Satanas. Kumbaga, nasa isipan natin ay laging, the devil made me do it. Ang kaaway ang nagtulak sa akin gawin ito, at doon ay parang sinasabi mo wala kang kasalanan. Sabi po sa isang halimbawa ng Mateo 16:21-23, si Pedro po ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama. Sabi po sa talatang 21 ng Mateo 16, mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo. At siya ay ipapapatay nila, pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Sabi po sa verse 22, nang marinig ito ni Pedro, dinalas niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo kundi ang kalooban ng tao. Sabi rin po sa Santiago 1:13, sabi po ng Biblia, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, nahantong ito sa kamatayan. Ang kalagayan pong ito ng tao sa kasalanan, sa kanyang hangarin, sa sariling ako, at ako. Ang tangi pong nakapagpapalaya sa atin at sa tao, sa pagkakaalipin sa kasalanan, sa impluwensya ng espiritu ng kaaway, at sa makasariling hangarin, ay ang ebanghelyo na nakasentro kay Jesus. Kailangan nating aminin ang ating kasalanan na tayo ay napahiwalay sa Diyos. Kailangan nating magsisi sa ating mga pagkakamali at mga maling konsepto ukol sa Diyos. Kailangan nating sumampalataya na si Jesus ang natatangi at kaisa-isang anak ng Diyos. Kailangan nating sumampalataya na ang kanyang kamatayan ay para sa atin upang bayaran ang ating pagkakasala. Na bagamat siya ay walang bahid kasalanan, hindi nagkamali ni minsan. Binitbit po niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. At kasama ako at ikaw doon. Kailangan nating isuko ang ating sarili sa kanya upang ating talikdan ang ating sarili. Ang makasalanang sarili. Ang ugat ng lahat ng kasalanan ay ang makasariling pagnanasa. Ang pagkakasalang nagagawa ng tao ay hindi maaaring isisi sa Diyos at kay Satanas. Ikaw pa rin bilang tao ay responsable sa iyong mga pasya. Kung magpapabuyo sa impluensya sa iyong paligid na ito'y gawin, ikaw pa rin ang mananagot. Hindi ang impluensyang narinig o suhestyon sa iyo ng ibang tao. Ikaw ay responsableng individual na kailangang mag-isip at magpasya. Ikaw ba ay susunod sa kalooban ng Diyos o susundin mo ang impluensya ng mundong ito? Sino ang magpapalaya sa iyo? Walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Kung hindi si Kristo Jesus. Sabi po sa Mateo, sabi po sa Mateo 16:22, nang marinig ito ni Pedro, dinala siya ni Jesus sa isang tabi at sinabihan,
Panginoon, huwag pong ipahintulot ng Diyos. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, lumayo ka sa akin, Satanas. Hindi niya po sinasabing si Pedro ang Satanas. Ngunit ang kalooban at naisin ng espiritu ng kaaway, ang impluwensyang sinusundan ni Pedro. Sabi po ng Panginoon, pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil yung kalooban na yan ay kalooban ng tao. Mga kapatid sa Panginoon, ang pangunahing pagkakamali ni Lucifer, naghangad siya na maging Diyos. Nakita at naramdaman niya ang kakaibang sayang dulot ng nakahihigit na kaalaman, higit na katanyagan, at higit na kapangyarihan. Nalunod ang kanyang isip at puso na, pwede naman pala, kaya ko pala. Mula sa kanyang pagtatangka na pag-agaw ng kapangyarihan sa tunay na may likha at hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoong maaari, huwag na nating hintayin ang kapahamakang walang hanggang dulot ng ating pagsuway. Sumandali, tayo po ay mananalangin sa mga oras na ito. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa hingig na hain tanging dalangin, kami katagpusin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayo panalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa hanggang ang aming kaluluwa'y mapustos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan